Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Pasalamatan natin ang Diyos na buhay. Ang lahat na may mga Bible, kumuha ng Bible. Yung wala, makinig ng salita ng Diyos. Nahanguin natin mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanatang 21, talatang 15 hanggang sa mga sumusunod. John chapter 21, verses 15 up to the following. Ang may pandinig ay makinig. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, ani Jesus. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakita kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, kung minamahal ang mabuting balita ng Panginoon na punong-puno ng pag-ibig. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sambahin natin ang Panginoon. To God be the glory.
Purihin natin ang Panginoon. Find your partner. Ang hanapin nyo yung kakilala ninyo. Kung nandito ang asawa nyo, siya yung lapitan. Maghahalikan tayo ngayon. Kung nandito ang asawa nyo, siya yung lapitan. Ha? Kung wala naman kayong asawa, mag-asawa na kayo. Lalapitan lang, pati bibig naglalakad. Oh. Yung mga iniwan naman ng asawa, humanap na lang kayo ng iba. Hindi naman sinabi mag-akapan, ang sabi, hanapin ang asawa. Ang linaw, oh. Magkakaroon tayo ngayon ng renewal of vows. Okay, nahanap na ba ang asawa? Naku, malas pag hindi umati ng kabiyak. Okay, sa una, tatanungin nyo ang partner nyo. Unang itatanong nyo, partner, iniibig mo ba ako? Aba, yan ang tanong doon ng Panginoon. Kaya ngayon tatanong natin. Ano tatanong? Brother Ron, ba't wala kang partner? Yung ang kapartner ka parehong lalaki, sabi na aasiwa, iniibig mo ba? Sino sa atin ang confirm? Brother Ron, nasaan yung kapartner mo po? Bawal lang may partner sa harapan. 1 plus 1. Tititigan mo sa mata, abay. Parang ang galit eh. So, una uli. 1 plus 1. Iyon. Naku, sarap. Ikalawa, nang tanungin ng Panginoon si Pedro, ang sagot niya ano? Opo, iniibig ko kayo. Okay. So, sasagot mo ngayon sa partner mo, oo, iniibig kita. 1 plus 1? 3 plus 3? Okay. So, sa panghuli, ito na yung commissioning. Sasabihin na ng Panginoon kung ano gagawin mo. So, una, tinanong mo, iniibig mo ba ako? Ikalawa, umuo naman. So, sa ikatlo, kung umuo, sasabihin mo sa ikatlo, pakainin mo ako at alagaan mo ako. Aba, yun ang sagot dito ni Lord. Tatlo ang sagot, pakainin na nakababatang tupa, alagaan at pakainin ulit. Oh. Ano una? Ikalawa? Ikatlo? Huwag agad pakainin mo ako. Sabi niya, dahil mahal mo ako, pakainin at alagaan mo ako. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Dahil mahal mo ako, amen! Masarap ang kainan natin ito. Taas ang kamay. Sabihin nyo, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Let's declare it. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
Okay, makakaupo na tayong lahat. Sige, inom muna ng tubig. Muli nating sabihin, mahal kita, Panginoon. Panginoon. Okay. Okay na, nakainom na. Buti na lang may supply dito ng nawasa, ano? Ang biyaya ng Panginoon niya, wala kang dalang tubig, pero may nahihingi ka. Ha? Parang kagabi doon sa restaurant, hindi ako siningil, binigyan na lang ako. Oh, di nakalibre ng tubig. Sabi ko doon sa kuwang kagabi, no salary, give free. Oh, di bigay siya free. Kaya pagkakain ka sa restaurant, pag magbabayad ka na, no salary, para bigyan ka free. Oh. Ha? So, maligayang Pasko sa ating lahat. So, pagkahanda na tayo ngayon para sa nalalapit na Pasko. Pero inunahan ko na. Ha? Merry Christmas sa inyong lahat sapagkat mamayang gabi ang lipad ko pauwi ng Pinas. So, kaya doon na lang tayo magbabatian ng Merry Christmas sa ating mga alaala at pagmamahal. So, mahal na mahal kita, Panginoon. Kung mapapansin po ninyo, ang binasa kong mabuting balita ay hindi parang pampasko, kundi ito po ay nasa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ha? Nabuhay si Lord, maaga silang nag-almusal kasama ang kanyang mga alagad at ilang mga tao doon. At after noon, kinausap niya si Simon Pedro at tinanong. Ilang beses niya itong tinanong? 3. 3 beses tinanong ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? Kung ikaw ang nasa kalalagayan ni Pedro, ano kaya ang iisipin mo kung ikay tanungin ng 3 beses? O, lumayo tayo ng konti sa buhay natin. Kapag tinanong ka ng nagmamahal sa'yo, at ang tanong ay, mahal mo ba ako? Sumagot ka na, tinanong ka uli, sumagot ka uli, tinanong ka uli, sumagot ka. Ano may isip mo? Hindi sure. Very good. So may halong pagdududa. May halong pagtatanong kung talaga ba totoo na ikaw ay minamahal ng tao. Kaya kapag hindi ka sigurado sa tao at hindi ka nakatitiyak na mahal ka talaga niya, mapapatanong ka not only once but twice to thrice. So, sa pagkakataong ito, nang tanongin ng Panginoon si Peter, hindi pagdududa ang nasa isip ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoong Yesus, alam niya ang lahat ng bagay. Batid niya ang iniisip, batid niya ang puso ng isang tao. Subalit, ang pagtatanong ng Panginoon kung mahal mo ba ako, ay pagtatanong na may nais i-inject sa puso ni Pedro. May nais ibigay ang Lord kay Peter na nais niyang gawin nito bilang pagpapatunay ng kanyang pagmamahal sa Panginoon. Bawat isa po sa atin, lagi nating kinaawit ang I love you, Lord. Nakanta natin, I love you, Lord, and I lift my voice. Laging mahal kita, Panginoon, tulad ng kinanta natin kanina. Pero ngayong araw po na ito, bago ang Pasko, nais ko pong pagnilaya natin ang tanong na totoong mahal ba natin ang Panginoon? Ano ang sukatan ng totoong pagmamahal sa Diyos? That's why Jesus asked Peter, Peter, do you love me? So alam ni Jesus ang puso at ang iniisip ni Pedro. Pero si Pedro, hinayaan niyang sumagot ng 3 beses, gaya ng pagtatatwa sa kanya ng 3 beses. Kasi alam niyo po, si Pedro, siya po ang alagad ng Panginoon na pabida-bida. Pabida-bida. Dito sa gawain, marami din Pedro dito. Mga pabida-bida, pasikat-sikat. Ha? Yung parang galing-galingan. Maraming yan, kahit saan. Sa Panginoong Jesucristo nga, sa mga alagad, mayroon di ba? Paano kung nasabing pabida-bida si Pedro? Nung ang Panginoon ay lumakad sa tubig, nakita niya ang Lord lumalakad. Panginoon ko, ikaw yan, palakarin mo rin ako. Di ba? Saan pa? Sabi niya, Panginoon, kahit anong mangyari, hindi kita itatatwa. Pero tinatwa niya. Sa paghuhugas ng paa,
So, napakaraming pagkakataon na si Pedro ay nagpapabida. Kaya nga, sa pabida-bida niya, marami siyang palpak. Pero kahit marami siyang palpak, ang Panginoon hindi nagbago ang pagtingin kay Peter. Bagkus, siya pa ang ginawang katiwala ng kanyang simbahan. Kaya, alam ni Jesus ang puso at kakayahan ni Pedro na maaaring pagyamanin upang siya'y maging tagapamahala ng simbahan ni Jesus. Kaya nga po, sa pag-ibig sa Panginoon, napakarami po nating kalaban. 3 ang kalaban sa pagmamahal sa Panginoon. Unang kalaban natin sa pag-ibig natin sa Panginoon ay yung mga lovers of money. Dito po maraming tatamaan. Sapagkat nabubuhay tayo sa panahon ngayon, sa siglo ngayon, na ang nagpapaikot ng buhay ng tao ay puro pera. Pag wala kang pera, wala ka. Pag wala kang pera, sa Pilipinas ka, wala kang kilala. Sipa-sipain ka lang. 'Di ba? At mahirap ang walang pera. Totoo? Hindi. Mahirap. Kaya nga, tayo ay mga anak ng Diyos na nais pagyamanin ng Diyos. Kasi alam ng Panginoon na kapag tayo ay mahirap, marami tayong po pwedeng magawa at hindi magawa. Kaya nga ang kalooban ng Diyos sa bawat isa, pagpapala, blessing. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, nais ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Pero, hindi nais ng Diyos na magmukha kang pera. Iba po ang punong-puno ng pagpapala sa mga mukhang pera. Sapagkat aminin natin sa hindi, minsan sa buhay natin nagmumukhang pera tayo. Totoo yan. Dumadating tayo sa pagiging mukhang pera. Kaya nga, yan ang kalaban sa totoong pagmamahal sa Diyos. Ang sabi po ng Biblia, parang maingay. Linggo-linggo napapansin ko maingay tayo. Oo, linggo-linggo yan, maraming maiingay. Nasaan na tayo? Lovers of money. So marami, puro pera ang iniisip. Sa halip na nasa gawain ng Panginoon, nasa part-time. Kasi kikita. Minsan, hindi na nakapagsisimba sa loob ng 1 linggo, ipinagpapalit ang pagpunta sa simbahan sa pera. Pinagpapalit ang pananambahan sa pera kasi may income. Pero alam nyo, kapatid ko kay Kristo, anumang bagay na ipagpalit natin para sa Panginoon ay higit na biyayang tatanggapin natin. Anumang biyaya ng Panginoon na ginamit natin para sa Kanya at ibinabalik sa Kanya ay higit niyang pagpapalain. So 3 kalaban, lovers of money. Pangalawa, lovers of self. Yung mga makasarili, puro sarili ang iniisip. At ikatlo, yung lovers of the world. Ano yung lovers of the world? Yung mga taong nahuhumaling sa luho at karangyaan na ibinibigay ng mundo. So, yan 3 yan, pag mayroon po tayo niyan, lovers of money, lovers of self, lovers of the world, wala po tayong mararating sa ating buhay espiritual. Ilalagpak tayo ng mga bagay na yan. Kasi iyan ang bangga sa pananampalataya natin at pagmamahal sa Diyos. Kumbaga sa magjowa, iyan ang karibal mo sa pagmamahal sa Diyos. May karibal ang pag-ibig sa Lord. Kaya po, marami pong tao, sa totoo lang sinasabing, mahal natin ang Panginoon, pero maraming karibal ang Diyos sa pag-ibig natin sa Kanya. Maraming karibal. Kasi nangyayari hap-hap. Minsan 1/4, 1/4, parang kinilong baboy na tinagataga 1/4, 1/4. May kahati ang Lord. So, marami ding tao na ang pagtingin nila sa biyaya ng Diyos ay puro lamang mga pabor ng Diyos sa buhay nila. Marami, kapag puro pabor ang dumadating sa iyo, ang lagi mong bukang bibig, thank you, Lord. Lord, thank you. Ang dami kong blessing. Lord, thank you. Ang dami kong biyaya. Lord, thank you. Ang dami kong dapat ipagpasalamat sa iyo. Pero, thank you ka ng thank you, but you do not love God. Hindi mo totoong mahal ang Diyos.
Kasi ang pagmamahal sa Diyos may batayan. Ang pagmamahal sa Diyos may sukatan. So, ang pagmamahal ng Diyos sa atin, kinakanta natin lagi yan, sabi natin, ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Diba? Kinakanta nyo ba yan? Ha? Ikaw ang unang, kantahin nyo nga, umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paligid mo'y espesyal. Tingnan mo ang kanta. Espesyal tayo sa paningin ng Panginoon. Bakit tayo espesyal sa paningin ng Diyos? Kasi perpekto ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya nga, masasabi ko, kapatid ko kay Kristo, that the love of God is perfect, but our love for God is questionable. Ulitin ko, the love of God is always perfect, but our love for God is always questionable. Bakit? Kasi may karibal ang pag-ibig mo. May kalaban ang pag-ibig mo. Ang tinutukoy ko pong pag-ibig ay hindi pag-ibig na damdamin ang kumikilos. Yung tinatawag nating phileo. Yung love na puro feelings, nararamdaman. Sapagkat ang tunay na pagmamahal sa Diyos, may timbangan at may sukatan. Ang Diyos nang magmahal sa atin ng unang Pasko, ano ang kinaloob niya? Yung anak niya. Kaya nga ang sabi ni John, God so loved the world. Kaya ibinigay niya ang kanyang anak upang sino mang mananalig at sasampalataya, hindi mapahamak. Ano yung kapahamakan na yon? Mabulid sa impyerno. Kundi mabigyan ng buhay na walang hanggan na makakasama ng Diyos sa kanyang kaharian. Amen? So, the love of God is perfect and complete. And that love of the Father is none other than the Lord Jesus Christ. He is the love turned into man. He is the Word turned into human. Kaya nga, nagkatawang tao ang anak ng Diyos dahil sa labis-labis na pag-ibig sa atin. Kaya walang kwestiyon ang pagmamahal ng Diyos. Ang kwestiyon, yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya po, ngayon, pag-uusapan natin sa araw na ito ay love story. Kakaibang love story ito ng Pasko. Sapagkat tayo'y naghahanda sa Pasko, hindi ko pa ibibigay ang love story ng kwento ng Pasko. Kundi, ano ang nararapat na paghahanda upang maibigay natin ang ganap na pagmamahal sa Diyos? So, our love topic today is not a feeling. It's an action. Okay? Isa itong action, hindi ito verb. So, hindi ito nararamdaman lang. Kapag mahal mo ang Diyos, dahil puro pabor ng Diyos ang natatanggap mo, kaya mo siya minamahal, immature ang pagmamahal mo. Para kang bata sa magulang. Bakit minamahal ng bata ang nanay at tatay? Kasi may tinatanggap. Kasi siyang nag-aalaga. Pero pag lumaki ang bata at naunawaan niya ang totoong pagmamahal, doon niya maipararamdam ito. Kung totoong mahal niya o hindi, batay sa kanyang gawa. Tama? Kayo, yung may mga anak, taas niya kamay ng may anak. Minsan na-question nyo na ba ang sarili nyo o ang asawa nyo, mahal kaya talaga tayo ng anak natin? Dumating na ba kayo sa punto ng pagtatanong na gano'n, mahal kaya talaga ako ng anak ko? O mahal lang ako kasi naibibigay ko yung kailangan nila? Sa nanay, ito minsan hindi masyado yung tanong na to eh. Pero sa tatay, kasi ang tatay provide lang ng provide. Diba? Provider. Pero ang nanay, sa kanya yung intimacy ng anak talagang attach. Diba? Pero ang tatay, hindi masyado. Kasi minsan ang tatay nag-abroad, hindi umuwi ng ilang panahon. Tapos pag umuwi, dadating, papalupaluin pa yung anak. Kaya yung bata, lalong lumalayo. So,
sa mga naglilingkod sa gawain ng Panginoon, brothers and sisters, we are embodied by the love of God. We are embodied by the loving God. Pero marami sa atin, hindi 100% ang pagmamahal sa Diyos. Pag sinabi natin hindi 100% ang love natin sa Lord, masakit na katotohanan ito. Ibig sabihin, kulang. Kasi nga hindi 100%. Kulang. So, bawat isa may kulang, bawat isa ay kulang-kulang. So, may batayan ang pagmamahal natin. Tanungin niyo, Brother Ron, ano ang batayan Ang batayan ng tunay na pagmamahal na pagmamahal ng tao sa Diyos? sa Diyos. Unang batayan, sabi dito ng Panginoon sa binasa natin, tinanong niya si Pedro. Ang tanong, Pedro, sabihin nyo nga, gandahan nyo, Pedro. Pedro. Sa Italia, pag nandun ka, Pietro ang tawag. Iba-iba ang term nila kay Pedro eh. Pedro, Peter, Pietro, sabi. Anak ni Juan, Simon ang tawag niya dito. Sabi niya, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Anong sagot ni Lord? Pakanin mo ang aking mga batang tupa. Pakanin. Sabi nyo nga, pakanin. Pinag-uusapan natin sa unang tanong ay mga batang tupa. Walang iniwan, sige, baguhin natin, walang iniwan sa atin sa Pilipinas para itong mga kuting, para itong mga biik, para itong mga tuta. Okay? Mga bata, maliliit. So, sa unang tanong ng Panginoon, dito natin makikita ang tinatawag nating responsible love. Responsible love. May response na ipinakikita. Sabi ng Lord, pakainin ang mga batang tupa. Kapag tayo ay bata, tayo ay pinakakain ng ating mga magulang upang tumibay ang ating katawan, lumaki tayong malusog, at mataas ang ating immune system panlaban sa mga sakit. Kaya ang Panginoon, sinabi niya, yung mga batang tupa, kasi sa gawain ng Panginoon, sa simbahan ng Diyos, tunay na mayroong mga tuta, mayroong mga biik. Dami dito, mga biik ha. Kita nyo? Maraming kuting. Ibig sabihin, mga bata. Bata sa pananampalataya. Yung iba dito, ngayon lang naka-attend. Ngayon lang akay. So sila yung mga bata, mga nag-uumpisa pa lang. So, ang mga batang ito ay dapat naturo ng Panginoon, alagaan natin. Alagaan. Sabihin nyo nga, alagaan. Kaya po, ang pinakamataas na batayan ng pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang yung pakanta-kanta. Naku, baka ma-misinterpret na naman ako. Hindi lang yung pasayaw-sayaw. Hindi lamang yung pakinig-kinig. Hindi yun ang pinakamataas na batayan ng pagmamahal. Bakit ko nasabi yon? Ang lahat ng ating ginagawa ay bahagi ng paglilingkod out of love. Pero hindi ito ang basis ng true love. Because Jesus Christ gave the real basis on how we love God. At yung tanong niya kay Pedro, ito ang pinakamataas na batayan. Kaya nga, nang tanongin ni Lord si Peter, Pedro, mahal mo ba ako? Ang pagtatanong ng Panginoon ay yung tinatawag natin sa Greek word na agapao. Ano yon? Ha? Agapao. May siopaw, inagaw. Ha? Ano yung ibig sabihin nun? It's a Greek verb meaning supreme and perfect love. Yun ang tinatanong ng Lord. Nang una siyang magtanong, tinanong niya yung pinakamataas na klase ng pag-ibig. Subalit, ang tugon ni Peter ay ano? Phileo. Mababang klase ng pag-ibig. Which is pag-ibig na nararamdaman. Hindi sila nagkakaintindihan. Ha? Kasi ang tanong, supreme form of love, pero ang tugon, mababang klase lang, phileo. Nagtanong ulit,
Dumistansya na ang Panginoon. Nagbanggaan sila sa gitna. At ng panghuling tanong ng Panginoon, tinanong na niya si Peter sa ikatlo ng katulad ng pag-iisip ni Peter. Tinanong niya si Peter ng Phileo at ang tugon ni Pedro ay ano? Agapaw. Kita ninyo? So, nais tingnan ng Panginoon kung si Pedro ay nakakaramdam ng pagmamahal na pangkaibigan o pagmamahal sa Diyos na isang total and complete love to God. So, nais ng Diyos na makasigurado siya, magkaroon siya ng confidence sa atin kung totoong mahal niya tayo o mahal natin ang Panginoon. So, ang sabi ni Jesus, kung totoong mahal mo ko, Pedro, alagaan mo ang mga tupa. Sino dito ngayon lang umaten? Taas nga kamay, meron ba ngayon lang? Very good. So, ngayon lang. So, sino naman dito yung mga nag-akay dati na mga nagtagal na sa gawain? Sino naman? Meron bang mga nag-akay? Ayan, very good. Yung iba naman sa Pilipinas pa. Sino naman sa Pilipinas nag-akay? Ha? Yun, di ba? Yung iba naman, sino yung dito lang nakilala si El Shaddai sa Qatar? Taas nga kamay. Ayan, dami, di ba? So, bawat isa po sa atin, may paraan ng pagtawag ang Panginoon. Ha? So, tinawag tayo, pero minsan, nagsisimula tayo doon sa pagiging bagong silang. So, tinutukoy ng Panginoon, Pedro, mahal mo ko, mga bagong kapatiran, sa madaling salita. So, ang mga bagong kapatiran, dapat alagaan ang mga nakatatandang kapatiran. Tanggapin nyo sa hindi, matatanda na tayong kapatiran, lalo na pag mga 3 or 4, 5 years. Kasi hindi habang panahon, susubuan ka ng susubuan. Dadating ang time, ikaw na ang magdi-disciple, ikaw na ang magsusubo, ikaw na ang magbibigay. Kaya nga po ang Kapaskuhan ay panahon ng pagbibigay. Hindi panahon lang ito ng pagtanggap. Kaya po, huwag natin maging bukang bibig yung laging salita natin na, ay, nasaan ang pamasko ka? Ha? Para kang gusto mo, lagi kang binibigyan. At sarap sigurong pakinggan, sister. Pamasko ko sa'yo. Brother Ron, pamasko ko sa iyo. Di ba sarap pakinggan nun? Kesa nung, ay pamasko ko. Parang kailangan ka pang magmakaawa para ka lang bigyan sa Pasko. Because the real meaning of Christmas is giving. Hindi lang pagtanggap. Amen? 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 Palakpakan natin ang Panginoon. So, alagaan ang mga bagong tupa. Kapag kayo po ay nag-akay at nawala na sa gawain na ito, hindi nyo sila naalagaan ng maayos, magwawarla-warla po yan. Ha? Tingnan mo ang tupa, pag naiwan mo talon ng talon, di ba? Pasag ng pasag. Yung mga batang tupa, kung saan-saan nakakarating yan. Kaya nga, inaalagaan ang mga tupa. Inaalagaan dapat yung mga baguhan. Kaya po, ang pagpasok ng New Year ay paghahanap natin ng mga nawala na. Sapagkat muli natin silang ibabalik sa gawain na nandito 15 years back. Yung mga nawala na sa loob ng 15 years, muli nating hanapin kung nasa Qatar pa. Kung nasa Kabisanto na, huwag nyo nang hanapin. Iba na pinatunguhan nun. Ha? So, mag-aalaga ka ng isang tao upang tumibay. Sinong umatin sa gawain na ito na inakay lang din, na naandito na ng matagal? Sige nga, tingnan ko nga, sasample tayo. Inakay ka. Sino nag-akay sa'yo? Agnes? Lee? Okay. Nung inakay ka ni Agnes, si sister, pinamasahihan ka ba? Nung naakay ka niya, tinreat ka ba niyang kumain? Sigurado ka? Nandito ba? Nandito? Wala pa. Sige, sino pa? Sino yung naakay dito? Ikaw naakay ka. Sino nag-akay sa'yo? Sister Dali, ala na, nagpurgod na, no? Pero nung inakay ka, ginastusan ka ba? Pinamasahihan ka? Baka ikaw pa nagbayad, ano? Ikaw, Sister Carmela, sinasakay ka sa sasakyan, di ba? O ikaw nagsakay sa kanya? Pareho. Sino pa? Ikaw. Siya nag-akay sa'yo. Napamasahihan ka ba niyan?
Napakain ka? O, di ba? Kasi, kailangan, ikaw pa. Sino nag-akay sa'yo? Si MJ. Okay, very good. At ikaw pa. Wow! May pocket money pa? Saka may pa-airline ticket, ano? Talagang proud na proud siya, pinagsigawa si Sister Socorro. Kay si Sister Socorro, magaling na sa sakit sa ulo. Magaling na. So, talagang, yun ang sagot talaga, buong buo. So, pag nag-aalaga ka, pag mag-aakay ka, gagastos ka. At aalagaan mo yun. Pag yun hindi na umaaten, magpa-follow up ka. Ang problema sa atin, nag-akay, nung ayaw na umaten, hindi na nag-follow up. Hinayaan na. Kaya yung inakay na umalis, napunta sa ibang lugar. Napunta sa ibang grupo. Kasi hindi naalagaan. Kaya ang turo ng Panginoon, sinasabi niya sa atin, kung talagang mahal mo ko, kailangan may akay ka. Hamon sa ating lahat ito. Kung mahal nating tunay ang Diyos, mag-akay tayo ng kaluluwa sa gawain ng Panginoon at alagaan natin. Alagaan. Alagaan. Taas yung dalawang kamay nyo, sabihin nyo, Panginoon, dahil mahal kita, pipilitin ko na gawin ang pag-aakay. Pag-aakay. Anong sagot niya? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit mo siya aalagaan at aakayin? Kasi patitibayin mo ang faith niya. Kasi pag yung taong yung tumibay, bandang dulo, yun ang magiging mga leaders at mga pinuno dito sa gawain. Yun ang magiging mga katiwala ng Panginoon. Ang mga pagmumukha namin, yung mga matatagal na aalis at aalis kami dito. Kaya nga yung mga bata na iyan, nino-nurture nila yan kasi pagdating ng panahon, they will become leaders of the ministry. Diba? Sila yung mamumuno, sila yung mag-aalaga na mga bagong kawan naman. So, we have to reach out to people. At pagpasok po ng anniversary, after ng anniversary, isasagawa na natin yung ating tinatawag na neighborhood prayer group. At sa neighborhood prayer group na ito, hindi po yung mga namumuno na dito ang pamamahalain ko, kundi yung mga po pwedeng maging mga leader. So, huhubogin natin ang bawat isa kahit attender ka lang para dumating ang panahon na kapag ikaw ay tinawag ng Lord sa paglilingkod, makapaglingkod ka ng base sa kakayahan mo. Amen? Amen? Kaya po, bawat isa sa atin, mag-aakay. At pag nag-akay, mag-aalaga. Kaya huwag po nating hayaan yung mga akay natin na mawala. So kung di na umaaten, kumustahin mo, i-reach out mo. Sabi mo, kumusta na? Kasi ngayon yung kumusta na iyan, utang ang ibig sabihin niya na. Kaya ninenervyos yung iba. Pag nakumusta na, ninenervyos. Pag nakita kay message ni Brother Ron, sabi, naku, may singilan na naman. Kaya ang ministering ito, kapatid, ito naman, sa mga nandito na. Sa mga nandito na. Ang ministering tulad nito, wag na wag niyo pong i-reject, wag na wag niyong iiwan, wag na wag niyo pong pababayaan kapag nagpakilala sa inyo ang Panginoon dito. Kasi kapag iniwan mo ang ministry, makikita mo, malaki ang pagbabago ng buhay mo. Napakalaki. Hindi ko sasabihin kung ano yon, pero alam mo kung anong ibig kong sabihin. Kaya kung kayo'y nandito na ngayon, tinawag kayo, huwag niyo pong iwanan ng ministeryo. Sapagkat dito tayo huhubugin, dito tayo tuturuan, dito tayo palalakasin at patitibayin ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord. That's why I always said that this ministry is a treasure. Ang ministeryo at gawain ng Panginoon ay isang kayamanang nakatago sa lupa. Nagaya ng sinasabi ng Bible na ang kayamanang ito'y nahukay mo, pagyamanin mo, pahalagahan mo.
sapagkat minsan lang tayo dumaan sa buhay na ito. Kaya mapalad tayo kung yung akay natin naalagaan sa gawaing ito. Amen? Amen? Minsan po ako'y nalulungkot sa isang katotohanan kasi minsan yung iba pumupunta sa gawain ng Panginoong tulad nito na iba ang pakay. Parang rebelde, may pakay. Ano? Totoo yan. Ang dami na po ditong ang pakay maghanap ng jowa. Totoo yan. Di nagulat pa kayo. Totoo yan. Marami dito ang pakay maghanap ng jowa. Kaya yung jowa na nahanap, nawala na rin dito. Alam nyo yan, napakarami po niyan. Sa 15 taong ko sa gawaing ito, ang dami na nating dinaanan. Ang tagal niyang nasa gawain na makatagpo ng jowa dito sa gawain. 2 na sila ngayong wala. Pati yung jowa. Bakit? Minsan nagkahiyaan, napahiya sa kasama dito. Ayaw nang dumalo. 'Di ba? Kaya kung ang pakay mo sa ministering ito ay hindi pakay ng pusong nais makinig ng salita ng Diyos, kundi maghanap ng jowa, ay, naku, para kang humanap ng batong ipinukpok mo sa iyong ulo. Amen? Amen? Yung iba naman, kaya umaattend dito, naghahanap ng magre-refer ng trabaho. Sabi, ay, umating ka sa El Shaddai, maraming engineer doon. Ituturo ka sa kumpanya nila. Hindi nila alam yung kumpanya ng ibang engineer dito, hindi nga nagpapasahod ilang buwan. Doon siya na-repair. Iba kasi ang pakay. Pero kapag ang pakay mo ay humingi ka ng tulong sa Diyos, ang Diyos ang bahala sa iyo. Kasi si El Shaddai is a great provider. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Ikalawa, tinanong uli siya, Pedro, iniibig mo ba ako? Tanong niya. Iniibig mo ba ako? Sigaw niyo yung pangalan nga ng minamahal niyo. Sigaw niyo ngayon. Halimbawa, Petra, iniibig mo ba ako? Sigaw niyo malakas. Ready? Go! Pag pangalawang tanong, medyo kaduda-duda na yan, ha? So, ang Lord, nang magtanong ng ikalawa, ang pagtatanong na ito ay is a love commitment. Sabi niyo nga? Ano yung nauna kanina? Ha? Yung unang iniibig, ano yon? Responsible love. Sabi nyo nga, ulit. For love. Ikalawa, Love commitment. committing love. Kumiting-kiting na ang love. So, ito ay love in commitment. So, may ginagawa na to ngayon. So, ang tinutukoy ng Diyos dito, ng Panginoong Jesucristo, ay yung mga nasa middle na. Kung kanina, bata, sanggol. Ngayon, medyo kabataan na. Okay, youth. Medyo may isip, may edad na. Ang sabi ni Lord, alagaan mo ang aking mga tupa. So dito ngayon, sinasabi ng Panginoon na ang pag-ibig na ito ay may kailangan kang i-commit at gawin. Kaya nga, ang mga tinawag at pinili ni Yahweh El Shaddai, hindi po dapat nagre-resign sa ministry. Ang taong tinawag ni El Shaddai dapat forever. Forever. Kaya nga kakanta, maglilingkod sa'yo ng buong puso, ng buong isip at kaluluwa. Tapos meron pa tayong kinakanta lagi, ang ending I will praise you till I die, El Shaddai. Ang iba, nagbaliktad ang kanta. Sabi, until my jowa die, I will praise you. Nung mawala na ang jowa sa gawain, wala na rin siya, na die na rin. Hallelujah. Kakikita ko lamang sa city center.
Nahuli yung jowa, nahiya ata, di na umaten. Ha? Because they die. Nung wala dito mahanap na mahihinga ng trabaho, they die. Kasi yung ultimate purpose, mali. Yung dahilan kung bakit nandito, mali. Kaya kung kayo'y nandito, dahil ang gusto ng puso nyo ay sumamba sa Panginoon, ang gusto ng puso natin ay makinig ng salita ng Diyos, ang gusto ng puso natin ay maglingkod sa Lord, congratulations. Kamayan mo ang katabi mo, congratulations. Kung iyon ang iyong purpose. Kaya, sa pangalawang tanong ng Lord, magpapastol ang kanyang nais tukuyin. It is a picture of a loving God who is a shepherd. Kaya nga diba, meron tayong tinatawag na Good Shepherd Sunday. Yung linggo ng mabuting pastol. Kasi ang picture ni Lord, siya ay isang pastol. Inaakay ang kawan sa tamang daan. Pero, saan tayo unang nagse-shepherd? Yun ang question. Family. Sa pamilya ang unang pag-shepherd natin. Kaya nga po ako'y natutuwa kapag nakakakita ako ng mga magulang na they monitor, kahit nandito sila, they monitor kung ang mga anak ba nila ay nagsisimba every Sunday. I really love those people. Kasi maraming nandito, bato-bato sa langit, huwag po magagalit sa akin. Dami dito, wala kayong pakialam sa pamilya nyo kung nagsisimba sila o hindi. Realidad yon. Ako po, pag tumatawag ako sa Pinas, tinatanong ko kahit pamangking ko, nagsimba ba kayo nung linggo? Iyon kasi ang dapat niyong ipamana. Matanda ka na. Malapit ka ng matodas. Ipamana mo man lang kahit yung i-monitor mo sila kung nagsisimba. Kasi ang pananampalataya na hindi isinalin sa kapamilya, namamatay. Bakit ang pananampalataya ng mga Israelita nagtagal? Mula sa panahon ni Joseph the Dreamer hanggang sa panahon ni Moses. Bakit? Kasi yung pananampalataya, nagpasalin-salin dun sa mga magulang, sa matatanda. Kaya nga, yung kanilang katuruan tungkol kay Yahweh El Shaddai na isinalin, nadala nila yon. Bata pa lang, they nurtured, tinuturuan, they feed the words of God. Kaya nang lumaki, naging maayos ang bata. So, lagi nyo pong i-follow up ang kapamilya nyo. Nagsisimba ka ba? Kasi malaking tulong yon sa mga nakakalimot. Hindi yung magsisimba lang, binyag, Pasko, libing, kasal. Ha? Minsan lang ang nagpupunta. So, una tayo dapat nagsishepherd sa mga family natin. Pastulan nyo. Be a shepherd to them. Bakit? Kasi yung lumalago, hindi lang puro tanggap ng tanggap, dapat nagbabahagi. Sa tagal natin dito, lumalago na tayo. Dapat nagbabahagi. And I'm so happy to see those families here na ang mga anak nila nagsiserve sa gawain. Kahit pasayaw-sayaw dyan, minsan natatawa na lang ako. Kasi isama mo ba ang bata sa matatanda, eh di iba-iba ang galaw ng sayaw. Pero natutuwa na rin ako kasi at least nandyan siya. Diba? Eh nung araw nilalait ko yung ganon. Ngayon di na, tinatawanan ko na lang. Ay, ganon talaga, anong gagawin mo? Yun na talaga yon. Kung sumayaw, kanan lahat siya, kaliwa, anong gagawin mo? Nandun na talaga eh. Hindi na talaga mapalitan. Ha? Tanggapin mo na lang katotohanan, natatanda rin yan, papantay ding sabay ang kanyang sayaw. Ha? So, nakakatuwa, sapagkat tumadami sila. Kaya mamaya magsisipangaroling yung mga yan. Ha? Yung makakaroling nila, kanila yun, kasi mga bata. Ha? Ikatlo! Nahabol ko oras kasi may timer. Ikatlo, tanongin nyo, Pedro! Iniibig mo ba ako? Ikatlong beses na nagtanong, anong sagot ni Peter? Lord, alam mo ang lahat ng bagay. Pinakita ni Pedro na, Lord, maging confident ka na. Kasi totoong iniibig kita.
At sa pangatlong tanong niya, sinabi ng Panginoon, ano? Pakainin mo ang aking mga tupa. Yung ikatlo, this is a picture of a consistent love. Consistent. Ano yung unang klase ng love? Responsible love. Ikalawa? Committing love. Yung ikatlo? Consistent. Ano yung consistent? Tuloy-tuloy. Pinagpapatuloy. Ibig sabihin, walang expiration. So, nung una kanina, yung tupa sa una, ano pinakita? Bata. Yung ikalawa, medyo lumaki na. Yung ikatlo, ito sa malalaking tupa na. So, be consistent with your love. Dapat hindi unfading love. Dapat ito yung love na lumalago, umuunlad. Kaya nga, ang term na ginagamit ni Lord dito, pag sinanong niya si Pedro at sumagot, ano sasabihin niya? Pakainin mo ang aking. Kita nyo? Every word is akin, akin, akin. Bakit akin? Sapagkat bawat inakay sa gawain ng Panginoon ay pag-aari ng Diyos. Ang inakay ninyo, ang may-ari ay si El Shaddai, hindi ikaw. Ang problema, kapag nagagalit ka sa inakay mo, sasabihin mo, kung di ko nga inakay yan, wala naman dito yan. Mali po yun. Kasi hindi ikaw ang nag-akay. Ang nag-aakay ay ang Diyos. Ginamit ka lang. Instrumento ka lang. Kaya kung instrumento ka, kung naging katiwala ka, maging mabuti at tapat kang katiwala sa Panginoon. Be consistent with your nurturing. Be consistent with your true love. Kasi lagi mong tandaan, ang inakay, pag-aari ng Diyos. At ang katabi mong nariyan, pag-aari ng Diyos. Kaya pag pinakain mo, huwag mong lalasunin. Ang iba, pag nagalit sa kapatiran, nilalason. Yung iba, hindi literal na lason nga eh. Finifidan ng masasamang kwento. Ben, hoy, alam mo si sister, nakita ko kahapon, may ganyan-ganyan, may ganyan-ganyan, ha? Sinisira ng kapatiran. Kapag chinismis mo ang kapatiran mo, ay tapos na ang buhay. Ha? Hindi iyon pagpapakain para lumago, para lumakas. Iyon ay pagpapakain ng lason. Kasi pinapatay mo na yung tao. Kaya kung mag-aalaga ka, huwag mong pakainin ng lason. Kaya nga sabi ng Lord, kaya may ministering ganito, magmamahalan tayo. Love one another daw, hindi kill one another. Ha? Tsaka hindi din love another one. Magkakaiba yun. Ha? At alam niyo po, bahagi ng pagpapakain sa kawan ng Diyos ang pagdamay, ang malasakit, ang pagtulong. By the way, ako po ay magpapasalamat na ngayon ng personal. Sapagkat itong mga nagdaang araw, ako po ay may mga sinenda ng message na ilan nating mga kapatiran na inalok ko na kung gusto nilang dumamay at makibahagi sa aking gagawing charity program pag-uwi ko ngayong Pasko. Sapagkat ang plano ko sana ay aakyat ako sa bundok doon sa mga indigenous. Ang problema, medyo maliit ang budget. Kaya sabi ko, kung hindi kakayanin ng malaking budget, bagsak ako sa bahay ampunan tsaka sa bahay ng mga matatanda sa Home for the Aged. So, ngayon pa lang po, nagpapasalamat ako doon sa lahat ng mga nag-abot ng kanilang tulong na nais iparating doon sa mga taong nandun. Thank you very much. At doon sa mga hindi naman nag-aabot at gusto, ayan, nandiyan si Sister Carmela, iabot nyo, may oras pa kayo mamaya. Ha? So, bahagi ng Paskong ito ang pagbibigay at pagtulong. Magmamalasakit tayo sa kapwa-tao. Amen? Pagtutulong, tahimik ko. Ganun, no? Alam, kumikibo. Sabi, huwag ka kikibo, baka mahingang ka. Ha? Kasi alam niyo po, ang pagdamay at pagtulong ay isang larawan ng makakristyanong pagmamahal. Makakristyanong pag-ibig. Kasi ang dinadamayan mo, hindi lang tao, kundi sino? Si Kristo. Kaya ang totoong manifesto ng pagmamahal sa Panginoon, yung may inaalagaan kang tao, may dinadamayang kang tao, at mayroong kang pagmamahal sa tinatawag na tao ng Panginoon.
Kita niyo yon? Yun ang manifestation ng love. So, bawat isa dito, minamahal mo, kapamilya mo, minamahal mo. Ibig lang sabihin, punong-puno ka ng pag-ibig gaya ng dahilan ng tunay na Pasko. So, ang dahilan ng Pasko, si Kristo. Bakit siya nagpunta sa lupa? Sapagkat nais ni Jesus na ibalik ang nawawala at naliligaw na tao pabalik sa Diyos. So, ipakilala si Kristo sa mga hindi ganap na nakakilala sa Kanya. At hindi lang yon, iparanas ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa. Mga kapatid, mapalad tayo sapagkat naririnig natin ang aral na to. At hindi lamang Pasko ito, kundi bawat sandali ng buhay natin, iparanas yung pagmamahal ng Diyos. Nararanasan niyo ba ang pag-ibig ni Lord? Sino rito yung damang-dama ang pag-ibig ng Panginoon? Salamat sa Diyos. Ha? At lahat kayong narito, isasama ko po ang inyong mga panalangin sa araw na ito sa aking pag-attend sa overnight sa Luneta. Sabi ko, salamat sa Diyos, after kong ma-heart attack, makaka-attend na rin ako. Ha? Sapagkat noon, gustong-gusto ko talaga umattend, inatake ako sa puso. Ngayon, maeto na naman siya, may Luneta na naman. Lord, wala ko sinabi, makaka-attend ako. Makaka-attend. Oh, makaka-attend. Itong ang kuha na ito, itong aking uwi na ito'y sunod-sunod. Sapagkat buong linggo, puro stress sa trabaho. Hindi na anak ko ngayong linggo na ito. Hindi pa ako tapos. Ang dami pang tatapusin mamaya. Sa inyo pong lahat, bago magtapos ang taon, I would like to say thank you. Tradisyon ko na to. I would like to say thank you for all your love. Sa lahat ng mga galit sa akin, salamat sa galit nyo. I love you too. Magaling ka na. Hindi, totoo po. Mula sa puso. Ha? Maraming salamat sa pagmamahal na pinamalas ninyo, pinakita ninyo sa inyong lingkod. Hindi po matatawaran yung pagmamahal ninyo. Maraming salamat. At kung may mga nasaktan na tao, na hurt sa akin, pagpasensyahan nyo na po. Humihingi ako sa inyo ng tawad. Kung sino man kayo. At ngayong Pasko na ito, dahil ako po'y humingi ng tawad at nagpasalamat sa inyo, dadalhin ko ang inyong mga panalangin. Nadalangin ko lahat ng inyong prayer request ipagkaloob ng Panginoon. Maraming salamat po. Ano pa gusto nyo sabihin ko? O, di tumayo na tayo. Gusto nyo na palang tumayo eh. Taas ang mga kamay. At sa araw na ito, pasalamatan natin ang Panginoon. I-declare natin na ang kanyang katapatan hindi nagbabago kailanman. One of my favorite beautiful song, Dakilang Katapatan. Awitan natin ang Panginoon.
Kuhanin natin mga prayer requests. Huwag pong kalimutang sulatan ng pangalan ha, yung mga prayer request dahil yan daw ang bubunutin mamaya sa raffle. Merong mga nag-donate dyan ng ng kotse, ng washing machine, at baka kayo ang mabunot, may panlaban na kayo bukas. Okay, taasan natin lahat. Pagsasamahin na natin, let me pray for you. Ama, maraming salamat po sa lahat ng biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob sa iyong kawan dito sa Qatar. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal na hindi nagmamaliw. Salamat po sa katapatan na patuloy niyong ipinararanas sa bawat isa sa amin. Ama, sa araw na ito, batid niyo po ang kahilingan ng puso ng aking mga kapatid na narito. Batid mo po ang lahat ng aming mga prayer requests at ang handog namin sa banal mong gawain. Ganon din ang mga bagay na hawak ng aming kamay. Ama, dalangin namin na pagpalain mo ang lahat ng ito, i-bless mo ang lahat ng ito upang magamit namin sa aming araw-araw na pamumuhay. At Ama, alam mo po kung anong espesyal na kahilingan namin sa Paskong ito. Naway pagkalooban mo ng kapayapaan ng aming puso. Ilayo mo kami sa lahat ng kasamaan ng mundo. At nawa, Panginoon, sa bawat araw ng buhay namin, maipadama namin ang pagmamahal namin sa iyo at makapag-akay kami ng aming kapwa patungo sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa lahat ng inyong mga pagpapala. Ingatan niyo po kami sa bawat sandali ng aming buhay, sa aming paggawa, sa aming trabaho, sampu ng aming sambahayan. Pinagpapasalamat namin ang mga lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So anong gagawin ngayon? Paskong ito, mag-akay ng kapwa patungo sa Diyos. Kung meron kayo mga kapitbahay na hindi nagsisimba, ayain nyo sa Pasko, simbang gabi, pagsimbahin natin. Ha? Sapagkat the more you akay, the merrier your Christmas. Ha? At alagaan ang kawan na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Sabihin nyo sa kasama nyo dito, kapatid, tingnan nyo, salamat sa Diyos sapagkat naandito ka. Naway pagpalaing ka niya sa bawat sandali ng iyong buhay. Amen. Amen. Okay, umupo muna tayo. At gaya po ng sinabi ko sa inyo, tayo pong lahat ay magkakaroon ng libreng pananghalian dahil maraki ang ating kinita sa caroling ng mga nakaraang linggo. So, ang bigay nyo, kayo din ang kakain. Pero ngayong araw na ito, ang mga ngaroling ay ang youth. So, yung ibibigay nyo sa kanila na yon, regalo sa mga bata. Maligayang Pasko sa ating lahat. God bless us all. Sister Lali, salamat po, Brother Ron. Konting announcement lang po, mga kapatid. Magpapasalamat po tayo sa nag-offer ng flowers for today. Sister Fatima Santos at Sister Ems. At meron din po tayong ang ating pong El Shaddai Choir ay mayroon pong joint choir na sa December 20, Friday, Simbang Gabi. At meron din po ang atin po El Shaddai Group ay mayroong mass offering sa main church sa December 17, Simbang Gabi. At meron din pong caroling, ang ating mga music ministry ng 20 and then 21 yung 20 yung caroling, 21 yung ating misa. Sana po suportahan natin sila at tayo'y magbigay doon sa ating caroling para marami din maka-receive. At isa pa po, meron pong sa Manila po ay meron pong Christmas overnight. Kaya yung mga kamag-anak po natin na gusto nating paatinin, ito po ay gagawin from December 21 to December 22. That is Saturday going to Sunday. At ang via Zoom po, ipapadala sa inyo ang link. Kaya kung sino po ang gustong sumama sa Zoom,
ay abangan na lang po yung link. Salamat po. At tayo po'y maupo muna dahil tayo hahandugan ng dance, praise and body. Body. Body praise dancer. Salamat po. Pwede pong magdagdag. Praise the Lord. Nagandahan po ba kayo? Amen? O, sige po. Pwede po magdagdag. Okay, after nito, dire-diretso tayo doon sa dulo, sa kainan. Then after natin kumain, balik dito. Saktong 1:00, mag-i-start tayo at matatapos ng 2:45. Okay? So sandali lang ang celebration dahil 3:00 ay magsisimula ang installation ng bagong parish priest. So we're very blessed dahil na tayo din ay nadalaw ni Father Paul Raj kanina, ano? So, pwede na siguro pumunta ron? O sige, kain na! Merry Christmas! Magpakabusog tayong lahat. At napakaganda ng inyong ginawa. God bless you. Ha? Ganun ba yun?